Kahapon ng umaga habang papasok ako ng aking trabaho ay medyo may kainitan na nga dahil yung aming weather ay nasa 28 degrees. So maaga pa nga lang ito ay ramdam mo na yung init talaga. Kaya naman bago ako umalis ng bahay ay naglagay na ako ng napakaraming sunblock sa aking mukha. Alam nyo na ibang-iba ang init dito sa Australia, napaka-dry sa balat. Ibang-iba nga yung weather kahapon kaya pagdating ng bahay nagpahinga lang ako ng mga ilang oras. Pilit kong matulog pero hindi ako makakatulog. Kala ko hindi ko pa nga pala napipitas yung aking mga beans. After nga siguro na mga 3 months saka ito nagkabunga. Wala na nga ako ng gana nito noong mga nakaraang buwan kasi puro lang bulaklak ang lumalabas at wala siyang bunga. Kaya naman ito nagulat ako at napakarami na at napakalulusog pa. Ay tinanim kong gulay, ito nga yung pinakauna kong na-harvest dahil yung aking mga kamatis at saka yung aking mga carrots ay hindi pa pwede. Siguro mga next month ay pwede na sila. Dahil nahihirapan nga ako mag-alsabalutan ng aming hose papunta doon sa harap ng aming bahay para magdilig dahil nga iisa lang ang aming ginagamit. Kaya naman nag-order si Neil ng isa pang hose para ilalagay dito sa likod. So ito na nga, after ng 2 days ay nandito na dumating na. So ito nga pala ay dala niya kanina pagdating niya ng bahay ng mga 3:30 ng hapon dahil doon niya pina-address yung kanyang mga order online sa kanilang trabaho. Kasi magtiwala pagka nag-o-order ka online dito na ganito kalaki yung in-order mo tapos yung mga nagdi-deliver, nilalagay lang nila sa harap ng pinto nyo. So yung iba, nagkaka-interest na kunin nila. So, kanina galing trabaho, pagdating ng bahay ay nagpahinga ako dahil nga ito, sinunduan ako ni Tanya dahil nga may lakad kami. Labas nga lang ito ni Tanya sa kanyang trabaho dahil mas nauna akong lumabas. So ang aming trabaho kasi ay malapit lang dito sa aming bahay. So dinaanan niya na lang ako dito sa amin. Then pauwi na kami doon sa kanilang bahay kasi dumaan muna kami doon bago kami pupunta ng shopping center. So bago niyan ay dumaan muna kami dito at nag-inom-inom muna kami ng malamig dahil nga sa sobrang init. Palagi nga kami nagyayayaan na kumain sa labas kaya lang minsan hindi talaga tugma yung aming mga schedule lalong-lalo sa aming mga trabaho. So dahil nga medyo mainit nga talaga kahapon kaya nagyaya kaming pumunta dito at higit sa lahat kaya kami pumunta dito ay dahil nga mamimili kami ng aming mga Kris Kringles or kung tinatawag sa atin ay manito manita. So bakit napunta kami talaga dito ay dahil maghahanap kami ng costume ni Tanya para sa kanyang Christmas party doon sa isa niyang trabaho. Ikot na nga namin itong lahat dito sa loob pero wala pa rin kami nakita na kanyang costume hanggang sa napadpad kami dito sa body shop. Buti na lang at kilala ni Tanya yung aking pagbibigyan ng aking gift kaya naman sinuggest niya na pabango na lang ang aking bibilhin. Ay ito'y kasamahan niya sa kanilang room kaya naman alam niya kung ano yung gusto kaya siya na yung aking pinapili at ito na nga yung aming napili para sa kanya. Tapos na kami makabili ng aking panregalo, next naman yung hahanapin namin yung para sa kanyang pagbibigyan. Naman kami napunta sa mga electric fountain at ito na nga ay may naispatan na kaagad si Tanya para sa kanyang Kris Kringles at ito'y angel na maliit at suwak na suwak sa budget. Ay nga mag-iisang oras na kaming paikot-ikot dalawa dito at ito na nga ang aming last destination. Kasi sa Chinese food marami kang pagpipilian ng mga pagkain nila na may hawig sa atin kaya dito kami napunta. Chinese food, asahan mo maaanghang yan at dahil nga mahilig kaming dalawa sa manghang, syempre hindi mawawala yung sausawan. Ito nga yung aming in-order, share na lang kami dahil nga malaki yung serving nila, may dumplings, tapos bumili na rin si Tanya ng bochi. Sa car park na kami at naligaw nga kami at hindi namin makita yung sasakyan ni Tanya kung saan kami nakapark. Ala ko, nawawala na yung kanyang sasakyan at napansin ko ang sexy nga pala niyang maglakad. Habang pauwi na kami, mga 9:30 na nga ito ng gabi, akala ko busog na itong babaeng ito at hindi pa pala at kinakain niya yung kanyang buchi. Tapos din drop off na niya ako sa bahay. So ayan, pauwi na siya. Then kinabukasan, ayan na yung binuksan ko na yung kanyang regalo sa akin. Binigay niya to kahapon. So kanina ko lang binuksan, binigyan niya ako ng 2 jacket na Puma.